So, isa pong napakagandang awitin, The Power of Your Love. Kaya magandang hapon po sa ating lahat. Tunay nga napakabuti ng Diyos dahil po kami muli ay nabigyan ng pagkakataon para magbahagi ng salita dito po sa Bombo Radio. So ako po si Jaira Ann L. Manipon, kapatid po ni Sister Ina, kanina pong nagsalita, at isa pong makulimlim at maulan na hapon na linggo dito po sa Kawayan. So, kami po ay narito, ako po ay narito muli para magbahagi ng salita at ang ibabahagi ko po sa hapong nito ay patungkol po sa pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Trusting in the Lord. So, sa atin pong buhay, paano ba tayo magtiwala sa Panginoon? Gaano ba kalaki ang pagtitiwala natin sa Kanya? Gaano ba kaliit o kalaki? Masusukat po ba natin kung gaano kalaki o kaliit? At kung iniisip po natin, di ba minsan, paano po ba magtiwala sa Panginoon? At ano po bang maibibigay nito sa atin? Pag tayo nagtiwala sa Panginoon, ano po bang mangyayari? Ano po ba ang magiging kinahihatnan ng mga hinihiling natin o yung mga desires o mga hinihiling natin sa ating panalangin? So, minsan po ba naranasan na natin, kunwari po sa mga may trabaho na lunch break, walang pambili. Walang pambili ng lunch dahil kulang na ang allowance. Then, syempre po, limited lang ang allowance. Tapos sa mga estudyante naman po, wala rin allowance. So, napunta na po ba tayo sa point na ganito na wala tayong makain? Wala tayong makain tuwing lunch and we pray to God na ibibigay niya sa atin o He will provide us a lunch. So, nanalangin po tayo, nagtiwala tayo sa Panginoon. Then, suddenly, meron pong may kaibigan tayong lumapit sa atin at tinanong kung kumain na ba tayo, nag-lunch na ba tayo, and he or she offer us some lunch. O di ba po, parang sa pagtitiwala natin sa Panginoon, binigay agad ng Panginoon kung ano man yung hinihiling natin. So, meron pa po, for example, sa ating pagtitake ng exam. Sabihin na lang po natin, bukas na ang examination natin, and then wala pa tayong nare-review. Wala pa tayong nare-review kahit ni isang subject. And sabi natin sa Panginoon, Panginoon, I put my trust in you. Alam ko na ikaw ang siyang magpapasa sa akin. Pero, of course, syempre, andun yung pagkilos natin. So, nagtiwala tayo sa Panginoon na He won't let us down at yun nga ang ginawa ng Panginoon. Pinasa niya tayo sa exam, sa board exam, anumang pagsusulit yan, pinasa tayo ng Panginoon. So, nakikita po natin dito na if we trust in God, andun na lahat-lahat ng expectation natin, lahat-lahat ng hinihiling natin ay makikita natin. So, basahin din po natin dito sa Proverbs 3 verse 5. With all your heart, you must trust the Lord and not your own judgment. So, sabi po sa King James Version, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. Verse 6, in all thy ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. So, sabi po dito, trust in the Lord with all your heart. So, kailangan natin pagkatiwalaan ang ating Panginoong Diyos buong puso with all thine heart and lean not unto your own understanding. At hindi lamang sa sarili nating kakayahan tayo nagtitiwala. So, minsan po kasi ang problema sa atin, masyado po tayong mayabang, masyado po tayong mahangin. Kumbaga, kaya ko na yan. Ang dali-dali lang naman yan. So, sa mga sinasabi natin yun, sarili natin kalakasan tayo dumidepende. Sa sarili natin tayo nagtitiwala. Kumbaga, I can do that. Kayang-kaya ko na yan. I have trust in myself. So, parang sa sarili natin, kakayahan tayo nagtitiwala. Kung kaya't nakakalimutan na natin magtiwala sa Panginoon. And when something bad happens, sinisisi natin ang Panginoon. Bakit ganito ang nangyari? Bakit ganyan? Bakit ganito na imbis na ganito ang mangyari? Itong pangit nangyari sa akin buong linggo. So, sinasabi po dito na we must not lean in our own understanding. Hindi lang po sa sarili nating kaalaman, katalinuhan, kakayahan, kundi we must also trust in the Lord with all thine heart. Kaya,
kailangan din po sa ating buhay, umikot po sa atin o makita po sa atin ang pagiging mapagpakumbaba. At doon po makikita natin ang pagtitiwala natin sa Panginoong Diyos, na kung saan pag nagtiwala tayo sa Panginoon, andun na yung mga hinihiling natin sa panalangin. Hinihiling natin sa panalangin tuwing, kunwari po, hiling tayo na magkaroon ng cellphone. Hinihiling lang natin magkaroon tayo ng Nokia, pero ang binigay ng Diyos, iPhone, di ba po? So dahil sa pagtitiwala natin, hindi po natin alam kung ano ang gagawin ng Panginoon. So, paano po ba tayo magtitiwala sa Panginoong Diyos? Paano ba magtiwala sa Kanya? So, ang pagtitiwala po sa ating Panginoong Diyos ay kung saan magtitiwala tayo sa Kanya kahit na hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Having faith to what we don't know what will happen in the future. Kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Andun yung pagtitiwala natin na kahit na anong mangyari, kahit na hindi ma-meet yung expectation natin, andoon na magtitiwala tayo sa Panginoon. So, ano po bang makukuha natin sa pagtitiwala natin sa Panginoon? Unang-una po sa lahat, tayo pagpapalain ng Panginoon. Dahil andoon, hindi lang po natin sinurrender ang ating sarili, kundi sinusunod pa natin ang kanyang mga salita. So, sa pagsunod natin sa kanyang mga salita, nagagalak ang Panginoon dahil pinagkakatiwalaan natin siya, lalong-lalo na sa buhay na pinahiram niya sa atin. So, if we trust God, if we obey God, and if we put our faith in God, all is well for us. All things will work together for good. And syempre po, for those who love God, who are called according to His purpose. Sabi pa nga po sa Matthew 17 verse 20, He told them, it was because of your little faith. I tell you the truth, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. So sabi po ng Panginoon doon, if you trust me that you can do it, if you trust me na magagawa mo yan, if you trust me with all your heart, you can do anything. Kaya kailangan po, we must put our trust in God. Kaya, ina-encourage po namin ang lahat na tayo po ay magtiwala lamang sa Panginoon. Hindi po sa kakayahan ng tao, hindi po sa mga magulang natin, sa mga kaibigan natin, na andun na, ino-open natin yung mga problema natin sa mga kaibigan natin. Samantalang sa Panginoon, hindi natin siya kinakausap. In prayer, wala tayong communication. So we must put our trust in the Lord because ang Panginoon, andyan lamang siya, hinihintay niya tayo na magtiwala sa Kanya bago niya gawin yung mga gusto nating mangyari sa ating mga buhay. Kaya, yun lang po, dun po kailangan po nating halalahanin ang verse na Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. Kaya yun po, magtiwala po tayo sa Panginoon. Ipakita po natin ang buong puso nating pagtitiwala lamang sa Kanya at wala nang iba pa. So yun lamang po. Marami pong salamat sa Panginoong Diyos at to God be all the glory. God bless po sa ating lahat.